Punong-puno ng mga tagahangang reunion concert ng banda Eraserheads itong gabi ng Sabado. Pero sa kalagitnaan ng concert, inatake sa puso ang lead vocalist na si Ellie Buendia. Live mula sa Makati City, ito ang weekend report ni Rauna Cristofer. Rauna? Maris, walang nagakalang maagang matatapos ang pinakaabangang reunion concert ng Eraserheads ngayong gabi. Inatake kasi sa puso ang vocalist ng banda na si Ellie Buendia. Punong-puno ng fans ang venue ng pinakaabangang reunion concert ng Eraserheads gabi ng Sabado. Kitang-kita sa mukha ng fans ang pagkasabik sa kanilang hinahanga ang banda. Pagsimula pa lang ng concert, naghihiyawan na ang manonood. Mahigit na 6 na taong naghintay ang mga fans para mapanood muli ang bandang nagpasikat ng mga kantang naging parte na raw ng kanilang buhay. Dekada 90 nang sumikat ng gusto at naging household name ang pangalang Ellie Buendia dahil sa kanyang pagiging vocalist ng bandang Eraserheads. Ilan sa mga di malilimutang awitin ng banda ang Huling El Bimbo, Toyang at Pare Ko. Ano na dapat ito ginawa? It feels like 1990 all over again! Hindi ka Pilipino pag wala ka rito! Pero pagkatapos ng unang set ng banda, ito na ang naging eksena. Ayon sa MTV Philippines organizer ng concert, Ellie kaya hindi man natapos ang kalahati ng concert. Physical at emotional stress daw ang dahilan maliban sa pagod, posibleng nakadagdag pa sa dinadala ni Ellie ang pagkamatay ng kanyang ina nitong Agosto 28. 15 kanta pa sana ang itatanghal ng banda, pero isinugod daw sa Makati Medical Center si Ellie. Inatake talaga siya, no? I think that's stress, no? Alam naman natin 2 days ago namatay yung nanay niya, no? And hanggang 3:30 in the morning kanina, nag-re-rehearsal sila, nagsa-soundcheck sila eh. So, napagod siguro. Ang kanyang mga kabanda nagulat din sa nangyari. After the set, I went to his tent and he was there. He was resting. He was on his back. Meron siyang may oxygen assistant siya. Couple of paramedics were getting his blood pressure. That's what I heard. And then the next time I came back, they were putting him in an ambulance for hospital. May sinabi. Pahinga ako doon. Kasing bitin ako ng lahat ng tao. Maraming salamat sa mga pumunta. Maraming salamat sa pag-unawa. We did not want this to happen, to end it like this, but Kahit na dismaya ang mga fans sa maagang pagtatapos ng concert, lahat sila nauunawaan ang nangyari kay Ellie. Okay naman yung concert kahit na-cut short siya. Obviously, they did their best. Of course, it was really good. Medyo, I just hope that he gets well soon because I'm pretty sure he's going through a lot. Alas 10:30 ng gabi nang isugod si Ellie sa Makati Medical Center. Napasugod doon ang kanyang mga kaanak at malalapit na kaibigan. Enero noong 1 taon nang sumailalim si Ellie sa ikalawang angioplasty, isang heart procedure para paluwagin ang 2 baradong arteries nito. Mariing itinanggi noon ng pamilya ni Ellie na may bisyo ito kaya't inatake sa puso. Ayon sa organizers, stable na raw ang kalagayan ni Ellie ngayon pero nananawagan pa rin sila sa fans na patuloy na manalangin para sa tuluyang pagaling ni Ellie. Maris? Maraming salamat, Rauna Cristofer, nag-uulat live mula sa Makati City.